para sa ating provincial updates. Sa isang pag-iikot ng PIO News Team, pinuntahan namin ang Masbate Provincial Hospital at napadpad ang news team sa ilang mga pasyente sa ward sabay ang pag-ikot sa mga facilities. Upang malaman at makuha ang panig ng mga pasyente, may ilang pasyente ang nagbigay ng testimonya tungkol sa ipinatutupad na zero balance billing. Narito ang kanilang mga pahayag. Ako po si Jeline Siagayri, naka-confine sa Masbate Provincial Hospital tunasan October 12 hasta sugad po na October 17. Nagapasalamat lang po ako sa dumudamo sa akong bilog na pamilya kan Presidente Bongbong Marcos na makabulig sa mga Pilipino lalo na ang mga pobre kag warawara. Salamat man po kan Governor Richard Ko kag sa Masbate Provincial Hospital sa pagtaguyod sa no balance billing sa tanan na Masbateño. Diyos mabalos po. Po si Geraldine O. Pardinho na hali po sa Mandaon. Naka-confine po yan sa Masbate Provincial Hospital tuna sa Lunes po October 13 hasta yan na po na Friday. Nagapasalamat po ako kag san akon pamilya na kan Presidente Marcos sa iya programa na makabulig sa mga Pilipino. Lalo na po sa amon nga mga warawara gayud na warawara sa inugbayad sa amon pagka-confinement. Salamat mo po kay Governor Ricardo Ko kag sa Masbate Provincial Hospital sa pagtaguyod sa nina no balance billing sa tanan na Masbateño. Diyos mabalos po sa iyo. Salamat po. God bless. Ako po si Geraldine Alba, Eloy po sinin pasyente. Dako-dako po napasalamat namon kan President Marcos, lalo po sa amon Governor, lalo na po sa Provincial Hospital sa nina programa naging himo ni Governor para sa amon mga pobre na zero billing po talaga amon. Anong bill zero billing po talaga tanan. Kaya dako-dako po napasalamat namon sa nina programa ni Governor ko. Thank you po. Maging ang officer in charge, Provincial Health Officer na si Dr. Juban Lim ay nakuhaan din natin ng pahayag patungkol dito. Sa aton mga pinalangga na Masbateño, ang programa sa naton gobyerno na no balance billing, ginahimo na po nato nina didi sa Masbate Provincial Hospital. Libre po ang aton serbisyo sa basic accommodation, kag diri na po kita magaproblema san baraydan, lalo na ang aton mga igbanghod na wara gayod san panggastos. Salamat po sa dako-dako na suporta hali sa aton Presidente Marcos kag sa aton Gobernador Attorney Richard Ko sa paghimo kag pagpadayon sa nina programa kag serbisyo para sa mga Masbateño. Diyos mabalos. Ang zero balance billing ng pamahalaan ay isang palisiya para sa mga pasyente upang i-cover ang gastusin doon sa mga na-admit para sa tinatawag na basic ward accommodation sa isang pampublikong ospital. Ang palisiyang ito ay hindi pinatutupad sa mga pribadong ospital, pribadong kwarto na nasa public hospital o elective procedures. Ano nga ba itong zero balance billing? At sino ang maaring ma-qualify dito? Una, ito ay all inpatient services. Nang ibig sabihin ay para sa room and board in basic accommodation, medisina, laboratory health test at diagnostic services. Pangalawa ay ang doctor's professional fees. Ang kabayaran para sa doktor ay kasama at hindi ang sinasabing out-of-pocket expense. Ang pangatlo ay ang para sa eligible patients.
Kahit sino na na-admit sa basic ward ay kasama sa zero balance billing na hindi tinitingnan ang kanilang estado sa buhay, edad o trabaho at ang tinatawag na beneficiary type. Ang palisiyang ito ay kasama ang tinatawag na indigent patients, sponsored members, senior citizens at mga persons with disability na miyembro ng PhilHealth. Ang zero balance billing ay hindi pwede sa mga private rooms, private hospitals, elective procedures at sa mga GOCC o government-owned or controlled corporations ng mga ospital tulad ng National Kidney Institute, Lung Center, Philippine Heart Center at Philippine Children's Medical Center. Bago mag-check out ang pasyente, hinihiling sa mga kasama na anumang dokumento ang hinahanap ng ospital ay kinakailangang maisumiti sapagkat ito rin ang magiging basehan sa pagiging libre. Ang mga dokumentong ito ay gamit din ng pamunuan ng ospital sa reporting bilang patunay na ipinatutupad ang zero balance billing program. May mga ilang dokumento na hinihiling tulad ng ID, mga dokumento sa DSWD at iba pa. Kapansin-pansin ang malinis ng provincial hospital sa ngayon at isa sa magandang ginagawa o tinatawag na good practice ay itong pagiging malinis at masinop din ng mga nagbabantay sa ospital na kung saan sila mismo ay tumutulong sa pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, paglilinis, pagmantini ng malinis ang mga CRs. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapatupad sa palisiya na ang reseta ay hindi binibigay sa bantay ng pasyente. Bagkus, ito ay diretso sa hospital pharmacy. At kung wala ang gamot sa hospital pharmacy, ito ay bibilhin ng ospital sa labas ng pharmacy o na pharmacy. Mga pharmacy na mayroong Memorandum of Agreement or MOA sa Masbate Provincial Hospital. Mahigpit din nililimita ang bantay ng pasyente sa ospital dahil paulit-ulit itong sinasabi na ang lugar ay maaring pagmulan ng iba't ibang sakit ng bantay o mga nagbibisita sapagkat ito nga ay ospital kung saan nariyan ang iba't ibang sakit. Nangako ang pamunuan ng Provincial Hospital sa pamumuno ni Dr. Jovan Lim, ang Officer in Charge Provincial Health Officer, na ibibigay nila ang serbisyong tapat para sa publiko. At sa ating Bible verse for today na kinuha sa Kawikaan chapter 1 verse 15, sa limang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Kasama ko ang PIU News Team sa pangalan ng Provincial Government ng Masbate. In the service of Masbateños, magurosad kita para sa pagbangon sa Masbate. Ako po ang inyong Provincial Information Officer, Long Logroño.